Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Sergeant. Welcome sa isa na namang episode ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soc Sergeant o Icon Socs. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Frian E. Abquilan, at ng aking partner dito sa technical na si Oliver Ross Rivera, ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects and activities po ng ating pamahalaan. Tayo ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa ating Facebook, YouTube, at Spotify. And today, mapalad tayo. We have with us our guest from the Department of Trade and Industry, Sultan Kudarat Province. We have with us Ma'am Mary Ann Morales, ang Provincial Director po ng DTI Sultan Kudarat. Ma'am Ann, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers and Shoutout na rin po sa mga empleyado po ng DTI Sultan Kudarat. Okay, thank you Ma'am Aid. So, magandang umaga po sa ating mga nanonood ngayon at nakikinig sa ating programa ng Philippine Information Agency, yung ating Performing and Informing, no? And of course, magandang umaga rin po sa aking mga magigiting na mga staff ng DTI Sultan Kudarat. Meron po kami ngayong ongoing na Youth Entrepreneurship Program. Okay. Oo, sa Isulan. And then, meron din po kaming monitoring, no? Simultaneous monitoring ng ating mga kandila, flowers para sa ating undas. Yes, para sa undas. And of course, yung ating mga staff na nandun po ngayon sa Senator Ninoy Aquino na tumutulong sa ating mga coffee farmers sa lugar po nila. Maayong buntag sa tanan. Thank you very much, Ma'am Ann, and timing talaga, ang dami nating pag-uusapan about sa undas, mga produkto, mga supply ng ating mga kandila, mga flowers, para sa undas. And of course, yung ang ipinagmamalaki ng Sultan Kudarat Province itong kanilang produktong kape po, Ma'am Ann, since papalapit na po tayo sa sa December and closing, and pwedeng malaman yung mga accomplishments ninyo as the new provincial director po ng DTI Sultan Kudarat. So medyo marami-rami, no, medyo malawak yung trabaho ng DTI, no. Unang-una yun sa ating making a conducive business environment sa ating mga negosyante, and of course yung atin pong consumer protection or the empowerment of our consumers. So doon sa empowerment po ng consumers, no, marami po tayong mga ginagawa din, may strategy na ginagawa natin. Unang-unang trabaho po natin doon is yung resolution ng ating mga consumer complaints. So kung mayroon pong problema ang ating mga consumers sa nabili nila na produkto sa mga tindahan, maaari po silang pumunta sa DTI para magreklamo, no? And meron po tayong proseso na tinatawag na mediation. Yes. And kung hindi po sila nagkaayos sa mediation, then i-elevate po natin sa Regional Office sa Adjudication. Sa mediation po, meron po kami 21 no, na complaints na na-resolve, and 100% naman po na na-resolve yung ating mga complaints. Wow. And of course, no, yung sa ating namang business regulation, yung ating mga implementation ng batas, no, particularly yung business registration. Registration po ng mga permits sa sales promo, yung ating repair shop accreditation, and then private emission testing centers, and we were able to within the prescribed time na nakasaad po sa ARTA, na process naman natin yung ating mga applications for accreditation. So far, we have accredited 26 na repair shops, and then yung sales promo natin for 16 po yung ating mga na-process na. All over the province yung 26 mo? Opo, all over the province kasi medyo maliit pa, no? Yung maliit lang, kukunti lang yung ating mga accredited repair shops. But yun na rin, tinitignan din natin yun na paano ba sila, no, ma-accredit. So, parang nung June, nagkaroon ng
meeting, no, yung ating TESDA and yung ating mga repair shop owners kung paano sila matulungan na magkaroon sila ng NC2, no? Kasi requirement po sa ating mga repair shop na dapat meron po silang NC2 or meron silang related training specifically kung ano po yung services na binibigay nila. Ma'am, doon sa business registration, ang proseso ba, ma'am, kailangan nilang pumunta talaga sa inyong office? Dati-rati before August, nagkaroon ang ating proseso is pwede silang pumunta sa DTI office, doon po sila mag-process, no? Parang DTI ang nag-a-assist sa kanila to process their application. Kaya lang po, may issuance po ang ating national ang head office natin pertaining to the 100% online business name registration. So, ibig sabihin, pwedeng nasa bahay po sila or kung saan man sila naroon. Basta mayroong connection lang. May connection lang, they can apply for business name registration. And ang payment naman po is na rin through GCash or other yung ating cashless na mga payment schemes na tinatawag natin. So, they do not need to go to DTI office para po makakuha ng kanilang BN dahil pwede naman po ma-print na after the payment online. Okay. Oo. So, mas madali na ngayon ang proseso ng pag-apply ng business name, Yes, ma'am. Kinakailangan lang nila, matutunan paano mag-navigate sa ating mga, yung sa mga computer, sa ating internet, para ma-process po nila yung ating mga business name. Tsaka yung payment at tsaka pagbabayad nila, ma'am, nasa na rin, pwede na rin online. Yes, ma'am. Click lang nila yung GCash or Land Bank. Ang dali na pala, ma'am. Opo, nandun na po sa system siya. Since kailan tayo nagsimula na ganito, ma'am? May issuance sila na August po. Okay. So, until December and so on. Onwards. No? Kasi gusto natin sa digitalization, no? Yes. Yun yung move natin para less yung ating face-to-face interaction and marami yung maka-access ng ating services. Ma'am, of late lang, merong Cities and Municipalities Competitiveness Index na pinalabas, and I believe maraming mga LGU sa Sultan Kudarat ang nakapasa or nakasama dito. Opo. So, yung ating CMCI na sinasabi, nationwide naman ito, yes, na ginagawa. And we're lucky, marami sa Sultan Kudarat, ma'am. Opo. Annually na ginagawa po siya, no? Okay. So, may mga tinitignan ng mga sinasabi nilang pillars na tinatawag, yung economic dynamism, government efficiency, infra, and resiliency. Ang pinaka-importante dito sa mga pillars na ito is paano ng ating LGU, na ma-come up yung kanilang mga important na mga data, sa kanilang mga lugar, collection, yung mga hospital ba, mga bangko. So yun mga at marami pang tinitingnan. And ang result po ng hindi naman po tayo naka-top 10, Hindi naman tayo hindi tayo medyo meron naman naka-top 10 pala. Pero parang medyo kinakailangan pa natin, Kunting push pa. But luckily, yung Sultan Kudarat Province, dating ranking po nila is 52nd, ngayon naging 24 po sila. At least may so umangat improvement, ng 28. Si Isulan po talaga, ngayon dati 32. Okay. And then ngayon naka-top 10 po siya, Wow. And then sa Takurong 49, umangat naman ng 35. And then po yung atin sa Libak 289, pinakamalaking leap po ito na naging 99 yung ranking nila. And sa Palimbang, medyo malayo-layo yung Palimbang, 506 siya dati, naging 355. And Esperanza 287, naging 249. And Columbia po, 226 to 298. Okay. And ang Lutayan, 447 na umangat sa 426. Kaya lang po, meron pa rin po, President Quirino, dating 220, umangat din po ng 141. Kaya lang po, meron din po tayong dalawang munisipyo na hindi tumaas yung ranking nila, parang bumaba pa. Ito po yung sa Bagumbayan, dating
283 naging 295. Okay. And then ang SNA 207 to 237. So yun po yung naging result ng CM. 2022 po yun ng mga data natin ng CMCI. And opo, magkakaroon po ng awarding, no, ma'am, awarding sa November 21 sa SM. Opo, so expect na itong mga LGUs natin sa probinsya, sa mga munisipyo, they will be coming there to receive their mga awards po. Ma'am, sa inyong palagay, ma'am, ano-anong mga sector ba kaya ang pwedeng i-push sa ating mga LGUs na nag-lag behind o mahina ang improvement sa CMCI? Siguro, may factor kasi yung collection ng inyong mga data. Okay. Kasi pag hindi tama, hindi updated or mahina yung pagpasok ng updated data, malamang na mapupull down yun. So siguro nasa kamay ng ating mga BPLO, no, yung ating mga in charge sa business licensing and yung na offices nila kasi sila yung sila yung kailangan talaga nilang lumabas. Oo nga, yung last time nga na-experience namin, final validation na. Okay. Pero merong munisipyo na hindi pa talaga nag-update. So, may mga bearing po yung kanilang updating na kanilang data. And then, yung development din sa kanilang lugar, no? Yes, So, say for example, last year wala kang bangko, ngayon may bangko ka. So, talagang aangat yung natin. So, kung ano yung mga bagong negosyo, may mga bangko and all the infra and then the economic activities po sa ating mga munisipyo at saka sa probinsya po. Thank you very much, Ma'am Anan. Ma'am, how about dito sa rapid program po ng DTI sa probinsya po ng Sultan Kudarat? Kumusta naman po? So, ang DTI, ang Sultan Kudarat, actually DTI, kami yung may pinakamalaking target, no, sa ating rapid, no, dahil na-recognize nila na ang Sultan Kudarat is talagang malaking producer ng ating kape, no. So yung nakita ko nga doon sa binigay po na data ng ating doon data po na binigay sa atin na ang Sultan Kudarat po, meron po tayong 4,803 farmers ng coffee in Sultan Kudarat. Okay. Ang areas covered po nila is 23,789. And ang bulk po ng ating production ng ating kape is nasa Lebak, yung pinakamalaki po, 34%, Calamansig 31%, and 17% sa Senator Ninoy Aquino. And meron pa rin mga maliliit na percentage in other areas. Okay. So, sa ngayon, parang ang rapid program is nasa pangatlong taon na ng ating implementation. And so far, no, ang Sultan Kudarat naman, we are able to provide yung ating services sa ating mga target beneficiaries. Kasi ngayon, ang focus kasi ng ating rapid na mga products is kape, yes, plus cacao, and then later on yung ating coconut. Kasi there are municipalities na may mga maraming coconuts, particularly sa Palimbang, parang coconut yes, sila. So, initially ngayon, ang pinakamalaking binibigay natin is services doon po sa coffee. Then and followed by cacao. Ma'am, upang mas lalo pang mapadami o mapa-improve itong production ng kape sa Sultan Kudarat, may mga intervention ba ang DTI, let's say sa infrastructure? No. Meron po intervention sa pamamagitan ng rapid program natin. Ito po yung meron po tayong sinatawag dito sa proyekto na to na farm to market infrastructure, no. Okay. Ito po na-approve na po ng National Program Office ng Rapid, and yung nauna po na na-approve is yung atin pong sa barangay Kadi, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Cacao po to, cacao farmers ang beneficiaries po natin, and 1.5 kilometers amounting to
project cost niya po is 22.5 million. Okay. And po, yung another naman po, dun sa kabilang side naman ng ating area, sa Mission Santo Niño FBR, sa Barangay Santo Niño, Bagumbayan, Sultan Kudarat, eto naman sa mga coffee farmers. And 1.5 kilometers din po, same lang din po yung project cost niya. And estimated po natin na total is 45 million. Okay. And ang estado po ngayon, kasi medyo kasi foreign funded po to, no? So medyo stringent yung requirement. Yes, But then again, we were able to comply naman, no, yung ating local government unit ng Senator Ninoy Aquino and Bagumbayan, they were able to comply. So for groundbreaking na po to by November. Okay. So hopefully masimulan natin by December or early part ng 2024 po. Semento na kalsada yan, ma'am? Yes, ma'am. Yes, okay. ma'am. Oo, Sementado. Para sa mga farmers na Oo, nandun sa medyo liblib na mga lugar. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, papalapit na kasi yung yung undas. Kumusta naman po yung monitoring ninyo ng prices at supplies ng mga kandila, mga flowers na ipinagbibili sa mga outlets natin po? So far, ongoing pa po yung ating monitoring today. So, kaninang umaga lumabas po sila. Pero major trading centers lang po ng Isulan and Takurong yung ating minomonitor po nila ngayon. So, hopefully, by 12 noon, meron na po sila result ng monitoring nila. Simultaneous po ito, nationwide. So, ibig sabihin, yung ginagawa ng DTI, Sultan Kudarat, yun din po yung ginagawa sa other areas, no, other regions ng wherein yung DTI nandoon po. Kasi kawawa naman ang ating mga consumers, ma'am, na yung price ng mga kandila bigla lang tataas pag panahon ng undas pag walang regulation mula po sa ating DTI. Actually, yung ating kandila po is kasali sa ating minomonitor, no, sa basic and prime commodities. Kaya lang ang monitoring po ng kandila is naman siya seasonal kasi hindi naman all throughout the year minomonitor mo siya. Usually minomonitor siya pag ganito po October at papalapit na po yung undas. And that is yan lang po yung schedule ng monitoring as well, ganun po. And kung Pasko, meron din po halimbawa Noche Buena products, yun lang din po, meron siyang seasonal nga yung monitoring, hindi siya dire-diretso na mga monitoring na ginagawa. Kasi marami nang lumalabas na mga Christmas products, ma'am, mga decorations, dapat na monitor din yan DTI po. Yes, ma'am. Yung particularly yung ating Christmas lights is a mandatory product po. So pag mandatory product, dapat meron siyang PS or ICC, no, marking. So registered siya, meron siyang license na nakuha from the Bureau of Philippine Standard. And ito naman po naka-attach doon either sa package or doon na mismo sa atin. So yun, kasali po yun sa imo-monitor natin for the for the Christmas season na naman. Ma'am, how about sa prices po ng rice at saka ng sugar? May mandato yata na pinalabas si Presidente na kung pwede babaan ganitong presyo. Namomonitor din po ba natin ito? Actually, ang monitoring po ng ating mga rice, no, yung ating mga agricultural products na sinasabi natin, and of course yung sugar is ang sugar is parang sa Sugar Regulatory SRA. Authority is ang rice particularly minomonitor talaga yan ng Department of Agriculture. And yung monitoring nila is yun naman regular. But nagkataon lang po na nagkaroon ng concern on sa presyo, siguro sa supply ng rice, na nag-issue ang presidente ng executive order na 39, whereas may mga orders na ang DTI at DA mag-conduct ng monitoring, no? So sa amin, parang ang direct na sinabi sa amin ng head office is for us to monitor and then profile, no? So sino ba yung sa mga tindahan na to, na rice retailer, sino yung compliant sa pag-regular 41 and then not yung hindi regular
well-milled rice is 45. So meron namang nag-comply, meron na comply. So yung first po na trans ng ating monitoring with the yung local government unit and of course yung ating DSWD sa Sultan Kudarat po nakapagbigay po tayo ang DSWD ng 15,000 per retailer sa 26 lang po na retailer yung una. Okay. And then nung sumunod po nang sinabi na eto na daw yung last. So talagang pinalabas na po namin yung mga tao, sabi drop all. Sa amin sa SK drop all para maikot talaga maikot. So sa SK meron po kaming na profile na 310. And they rice retailers. Opo, rice retailers, and they were given 15,000 each by the DSWD, yung ating activity ng pagbibigay is in partnership din po sa ating sa provincial government headed by our Honorable Governor Dato Pax Alim Mangudadato. So siya po yung nag-lead in the giving ng ating mga 15,000 pesos doon sa mga beneficiaries po ng ating. And right now, parang may order na naman po na mag-monitor daw po kami ng rice. No? So, but then again, meron namang monitoring si Pero ADA. ma'am, sinisiguro ba talaga natin na ang price ceiling nito hindi siya lalampas sa 40? Na-lift naman po yung cap na sinasabi sa EO39 na 41 and 45. So na-lift na po. So kung titignan mo, so ang presyo free na sila to price at their own kung ano yung kanilang siguro sa pagkuha nila and then yung pricing nila. Wala na pong cap, na-lift na po ng presidente. Ma'am, halimbawa kung allowed ba sila na magbenta ng hanggang 65 ang kilo? Wala naman kasi nagbabawal. Parang ang nangyari, wala. Kung wala yung cap, syempre they can price on their own, oo. Depende sa supply na nakuha nila or sa mahal or kamura ng kanilang supply. But then again, syempre, tinitignan din yan ng DA kung talagang parang biglang tumaas, syempre there should be an explanation to that, no? Dapat supported yun ng justified yung kanilang pagtaas. Otherwise, baka pwedeng ma-call din ng attention nila na sobra-sobra naman yung pagtaas yun. Kasi syempre, although pre-enterprise tayo, but meron din tayong may responsibility tayo sa ating mga consumers na bigyan din natin sila ng affordable and quality product na ma-offer natin sa kanila. Ma'am, you have mentioned kanina yung partnership ninyo with the local government of Sultan Kudarat Province. Kumusta naman po, ma'am? So far, okay naman yung partnership namin with Sultan Kudarat. Kasama po namin sila doon sa CMCI. Yung sa mga industries po natin sa bamboo industry, part din po sila. And then yung sa cacao, yung cacao council, yung council po nila. And then cacao council, coffee council, and the bamboo council. Talagang kasama po yung provincial government. And of course, yung ating mga other government line agencies. And yung maalala ko nga when we had bamboo growing, kinondak ng provincial government or the DTI, nandun din talaga yung yung convergence ng ating LGU and then yung mga line agencies, not only DTI, ma'am. So nakita ko talaga yung cohesiveness ng mga agencies dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ma'am, kukumustahin ko naman pala yung yung pagpapatupad ng mga SSF projects sa SK. Meron pa ba tayo, ma'am? Sa yung SSF project po natin parang by next year wala na yon, wala nang pondo, but for now meron pa po tayong i-turn over sa ating mga sa ating mga beneficiaries. May mga i-turn over tayo yung chili powder processing, meron din po yung sa muscovado and chocolate, and then yung sa SKSU. Pero hindi na po ito bago, i-turn over sila because meron po tayong memorandum of agreement that after 2 years ng operation, talang ibibigay na sa kanila. Yun yung ibibigay. But now, so
may na-approve na po kami na 3 for turnover for this year, ma'am. Okay. Maraming salamat. Ang dami nating napag-usapan, Ma'am Ann, dito sa ating episode ng about po sa services na Department of Trade and Industry sa lalawigan po ng Sultan Kudarat. Ma'am, baka meron pa kayong gustong iparinig na mga programs nyo na hindi natin naitanong? So, siguro imbitahan ko na lang po tayo, no? Kasi may mga regional programs din na kung saan ang DTI ay magpa-participate. Okay. So, meron po tayong yung regional fair, no? Yung ating Treasures of Region 12. Sa SM po, sa November 16 to 21. So, Yes, kasali po tayo doon. And then, yung sa CMCI din po na awarding, sa 2021 din po yun. And, siguro kung may mga concerns yung ating mga yung ating mga consumers or yung mga negosyante, they can always visit DTI Sultan Kudarat. Kung wala man ako, no, nandoon naman yung mga tao na mag-aasikaso sa kanila. Okay. Thank you very much sa ating guest today. Today's episode, ang Provincial Director po ng Sultan Kudarat Province ng Department of Trade and Industry. And wala na tayong oras, and time to wind up. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical na si Oliver Ross Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.